Ang pag-inggit ay sumisira sa iyong kapayapaan. Naranasan mo na bang makita ang tagumpay ng ibang tao at may kakaibang kirot na biglang sumagi sa puso mo? Marahil ay na-promote ang kaibigan mo sa trabaho. Marahil ay may kakilala kang nakabili na ng bahay sa murang edad. O baka isa kang content creator na nakikitang libo-libong followers ang nadadagdag sa iba, habang ikaw ay hirap pa ring lumago. Sa umpisa, tila normal lang ang pakiramdam na iyon. Pero kung pababayaan mo, maaari itong unti-unting maging inggit. At ang inggit ay isa sa mga pinakamapanganib na emosyon na maaaring dalhin ng isang tao. Hindi dahil sinasaktan nito ang ibang tao, kundi dahil unti-unti nitong sinisira ang sarili mong kapayapaan. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit hindi healthy ang pag-iinggit. Paano nito ninanakaw ang iyong kaligayahan at ano ang dapat mong gawin kung gusto mong tunay na umunlad at mamuhay ng mas makabuluhan. Simulan natin. Maraming tao ang iniisip na ang inggit ay dahil gusto lang nilang magkaroon ng mas magandang buhay. Pero hindi iyon ang buong katotohanan. Ang pagnanais na umunlad ay hindi masama. Ang ma-inspire sa tagumpay ng iba ay hindi masama. Ang matuto mula sa mga taong matagumpay ay hindi rin masama. Ngunit kapag nalulungkot ka, nagagalit, o nasasaktan dahil may tagumpay ang ibang tao, doon nagsisimula ang problema. Sa oras na ang kaligayahan mo ay nakadepende sa pagkakaroon ng mas kaunti ng ibang tao kaysa sa iyo, ibinigay mo na ang kapangyarihan mo sa kanila. Pag-isipan mo ito, kapag ang isip mo ay nakatuon sa tagumpay ng iba, hindi ito nakatuon sa sarili mong pag-unlad, nawawala ang enerhiya mo sa mga pangarap mo. Sa halip na bumuo ng sarili mong kinabukasan, inuubos mo ang oras mo sa pagkukumpara. Sa halip na umunlad, nanonood ka lamang. Sa halip na umabante, nananatili kang nakatayo. At iyan ang dahilan kung bakit napakasira ng inggit. Ang totoo, ang paghahambing ang nagbibigay buhay sa inggit. Mas lumala pa ito dahil sa social media. Araw-araw, nakikita natin ang mga bagong sasakyan, bakasyon, promotions, achievements, masasayang relasyon, at iba't ibang tagumpay ng ibang tao. Pero ang hindi natin nakikita ay ang kanilang mga kabiguan. Ang mga gabing walang tulog, ang mga sakripisyo, ang mga luha, ang mga pagkakataong gusto na rin nilang sumuko. Ikinukumpara mo ang buong buhay mo sa pinakamagandang bahagi lamang ng buhay nila at walang nananalo sa ganoong laban. Habang mas marami kang ikinukumpara, mas lalo kang hindi makontento at habang hindi ka kontento, unti-unti ring nawawala ang pasasalamat. Isa ito sa pinakamalaking pinsalang dulot ng inggit. Pinubulag ka nito sa mga biyayang mayroon ka na. Sa halip na makita kung gaano ka na kalayo, ang nakikita mo lamang ay kung gaano pa kalayo ang iba. Sa halip na pahalagahan ang progreso mo, puro kakulangan ang napapansin mo. Ngunit tandaan mo ito, ang buhay ay hindi karera. Magkakaiba ang takbo ng bawat tao. May mga taong nagtatagumpay ng maaga. Mayroon namang nahahanap ang tagumpay sa mas huling bahagi ng buhay. May mga yumayaman agad. Mayroon namang unang nagkakaroon ng karunungan bago ang kayamanan. May mga oportunidad na dumarating sa edad na 20. Mayroon ding dumarating sa edad na 50. Hindi pare-pareho ang oras ng bawat isa. Kaya huwag mong ikumpara ang kabanata 3 ng buhay mo sa kabanata 2 ng ibang tao. Iba ang landas mo, iba ang kwento mo. Isa pang dahilan kung bakit hindi healthy ang inggit ay dahil
Pinapagod nito ang isip at damdamin. Kapag lagi mong minamanmanan ang buhay ng iba, dinadala mo ang stress na hindi naman dapat sa iyo, nawawala ang kapayapaan. Humihina ang kumpiyansa, bumababa ang motibasyon at ang lakas na dapat ay ginagamit mo para sa mga pangarap mo ay nauubos sa sama ng loob. Isipin mo kung gaano kalaki ang magiging pagbabago sa buhay mo kung ang bawat minutong ginugugol mo sa pagkukumpara ay ilalaan mo sa pag-aaral, paglinang ng kakayahan at pagkilos. Marahil ay malayo na ang narating mo ngayon, may isang bagay na nauunawaan ng mga tunay na matagumpay na tao. Ang tagumpay ng ibang tao ay hindi nangangahulugang mababawasan ang pagkakataon mong magtagumpay. Hindi limitado ang oportunidad sa mundo. Ang panalo nila ay hindi pagkatalo mo. Sa halip na itanong, bakit siya? Mas magandang itanong, ano ang maaari kong matutunan mula sa kanya? Ang simpleng pagbabagong ito ng pananaw ay kayang baguhin ang buhay mo. Ang inggit ay nagtatanong, bakit nasa kanya iyon? Ang taong gustong umunlad ay nagtatanong, paano rin ako magiging mas mabuti? Sanayin mong ipagdiwang ang tagumpay ng ibang tao, hindi dahil madali ito, kundi dahil tinuturuan ito ang isip mong mamuhay sa kasaganaan at hindi sa kakulangan. Kapag natutunan mong maging masaya para sa tagumpay ng iba, unti-unti ring nawawala ang lason ng inggit sa puso mo. Mas nagiging kampante ka sa sarili mong landas. Hindi mo na kailangan ng palaging paghahambing. Hindi mo na kailangan ng patuloy na pagpapatunay mula sa ibang tao. Mas nakatuon ka na lamang sa pagiging mas mabuting tao kaysa kahapon at doon nagsisimula ang tunay na lakas. Ang mga taong tunay na matagumpay ay kadalasang abala sa pagpapabuti ng sarili. Nakatuon sila sa kanilang mga layunin, sa kanilang disiplina, sa kanilang mga pangarap at alam nilang napakahalaga ng kanilang oras at atensyon. Kaya hindi nila ito sinasayang sa buhay ng iba. Gawin mo rin iyon. Sa tuwing makakaramdam ka ng inggit, huwag mo itong hayaang kontrolin ka. Sa halip, gamitin mo itong paalala. Tanungin mo ang sarili mo. Ano ang ipinapakita ng damdaming ito? Anong pangarap ang napapabayaan ko? Anong bahagi ng buhay ko ang kailangan kong pagtuunan ng pansin? Ano ang isang hakbang na maaari kong gawin ngayon? Gawing motibasyon ang inggit. Gawing inspirasyon ang paghahambing at gawing aksyon ang pagkadismaya. Dahil ang aksyon ang tunay na nagpapabago ng buhay. Hindi ang pagrereklamo, hindi ang panonood, hindi ang paghahambing, kundi ang pagkilos. Sa huli, ang tunay mong kakompetensya ay hindi ang kapitbahay mo, hindi ang katrabaho mo, hindi ang sikat na tao, hindi ang estranghero sa social media. Ang tunay mong kalaban ay ang dating ikaw. Kung araw-araw ay mas nagiging matalino ka, mas disiplinado, mas matatag, at mas mabuting tao kaysa kahapon, panalo ka na. At iyon ang tunay na sukatan ng tagumpay. Tandaan mo, ang inggit ay nagnanakaw ng saya. Ang paghahambing ay nagnanakaw ng kumpiyansa. Ang sama ng loob ay nagnanakaw ng kapayapaan. Ngunit ang pasasalamat, tamang focus at patuloy na pagpapabuti sa sarili ang bumubuo ng isang buhay na tunay na makabuluhan. Protektahan mo ang isip mo. Protektahan mo ang enerhiya mo. Protektahan mo ang kapayapaan mo. Dahil sa oras na tumigil kang ikumpara ang sarili mo sa iba at nagsimula kang mag-invest sa sarili mong paglago, magsisimulang magbago ang lahat. Mas magiging malinaw ang landas patungo sa tagumpay. Mas lalalim ang kaligayahan at mas magiging makahulugan ang buhay, kaya ituon mo ang pansin sa sarili mong paglalakbay. Ipagdiwang
ang bawat maliit na progreso, matuto sa tagumpay ng iba ng walang inggit, at patuloy kang humakbang pasulong dahil ang kinabukasan mo ay hindi nabubuo sa tagumpay ng ibang tao. Ito ay nabubuo sa mga desisyong ginagawa mo ngayon. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag mong kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-share ito sa isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito. At tandaan, ang pinakamalaking kalamangan mo ay hindi ang maging mas magaling kaysa sa iba. Ang tunay na tagumpay ay ang pagiging mas mabuting tao kaysa sa dating ikaw. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.